Inaasikaso ng mga rescuer ang dalawang sakay na motorsiklo na nadisgrasya matapos makabangga ng aso sa Kidapawan, Cotabato nang bigla silang binangga ng isa pang motorsiklo. Ayon sa pulisya, lasing umano ang 33 anyos na rider nito. Sugatan ang dalawang rescuer ng Kidapawan CDRRMO. Ligtas ang rider. Nagpapagaling naman ang babaeng angkas ng naunang motorsiklo habang patay po ang kasama niyang rider. Hindi nagbigay ng pahayag ang pangalawang rider na nasa kustudiya na ng pulisya. Sinusubukan pang kuna ng pahayag ang pamilya ng mga biktima. Nanggaling mismo kay Hanelet Avincena, hindi muna siya makakabisita sa common law husband niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Sinisisi niyang abogado ng dating Pangulo na si Atty. Nicholas Kaufman. Ang tugon dito ni Kaufman sa balitang hatid ni Marisol Abduraman. 5 minutes bago matapos, sinabihan na lang. Sa isang panayam online, sinabi ng common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanelet Avincena na sinuspindi raw ang kanyang visitation rights kay Duterte sa detention facility ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ito raw ang sinabi sa kanya ng isang lalaki sa loob ng detention facility ng ICC nung huling dumalaw siya. Nung time na yun, 5 minutes bago matapos, sinabihan na lang ako na isususpend daw ako. Ang sabi pa nga ni PRD doon sa lalaki na nagsabi na sabi niya, you cannot do that. Yun niya. Kasi, he is expecting me. This is my time right now. This is my schedule to visit him. Tapos the following day, wala na akong visit. Sabi ni Avincena, may kinalaman ang pagsuspindi sa kanya sa isang tawag niya sa telepono kay Duterte noong July 19. 5 minutes bago matapos ang visitation time namin. Sinabihan ako nung isa doon, sabi niya na nung July 19 daw, nung phone conversation namin, meron daw akong sinabi. Sabi ko about the case. Sabi ko, I don't know anything about the case. Sa isang punto ng panayam, sinisiri ni Avincena ang Chief Legal Counsel ni dating Pangulo na si Nicholas Kaufman na pinagdadamutan daw niya ng pagkakataon na makadalaw kay Duterte. Dinideprive mo ako na mabisita siya, at least may makausap siya na family. Alam ko, I have nothing against you, pero please do not deprive us of, asking other people or asking legal opinions from other lawyers also. Pero we acknowledge you as his lawyer. Alam ko doon ka na nagalit eh. Galit ka na doon for me. I know you are protecting your practice. I don't know if you're trying to prove something. Pero kami, we are concerned about the life of this man. Mensahe pa ni Avincena kay Kaufman. How can you defend the man if you do not know the man? Yeah. He's 80 years old and then marami na siyang, alam mo na, marami na siyang hindi ma-remember, hindi ma-recall. Malalo na nung nagpresidente siya. Nang tanungin si Kaufman hinggil sa legal basis ng umano'y pagsuspindi sa visitation rights ni Avincena, tumanggi siya magkomento kung totoo ang mga aligasyon ng partner ni Duterte para na rin daw sa judicial reasons at bilang pagrespeto sa privacy ng pamilya. Taliwas daw sa pahayag ni Avincena, hindi ang council ang nagdedesisyon patungkol sa visiting rights kundi ang mga otoridad sa detention center, pati ang hukom kung kinakailangan. Tiniyak din ni Kaufman na sapat na nababantayan ang kalusugan ng dating Pangulo. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Sugatan ang 12 sakay ng isang multicab sa Lapu-Lapu, Cebu. Sara, ano nangyari? Rafi, nabangga ang pampasahero multicab na isang kotseng nag-swerve sa Barangay Pusok. Nasa outer lane ng multicab nang biglang mabangga ito ng kotse. Tumagilid pa ang multicab. Kabilang sa mga sugatan ng isang senior citizen na nagtamo ng bali sa katawan. Paliwanag ng driver ng kotse sa pulisya, may iniwasan siyang motorsiklo kaya napunta siya sa linya ng multicab. Pansamantala siyang pinalaya matapos makipag-areglo sa mga biktima. Tinutugis na ng pulisya ang sospek sa pagnanakaw sa isang gasolinahan sa San Miguel, Iloilo. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagpasok ng lalaking nakatakip ang ulo at mukha sa establishmento sa Barangay Otso. Mapapansing tila may hinahanap siya sa loob. Maya-maya inilihis na niya ang posisyon ng CCTV camera.
Ayon sa pulisya, nakapasok ang kawatan matapos sirain ang bintana. Binaluktot din niya ang kabilya ng vault at kinuha ang laman nitong cash na 50,000 pesos. Ayon sa may-ari ng gasolinahan, mabuti na lang at hindi natangay ang mas malaking pera sa vault na aabot sa 150,000 pesos. Hindi na siya nagbigay ng pahayag kaugnay sa insidente. Kabilang sa mga iniimbestigahan ng pulisya, ang mga customer na tila nagmanman daw sa gasolinahan. Abiso naman po sa mga nasa Visayas, isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas Power Grid mamayang hapon at gabi. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, simula po yan mamayang alas 3 hanggang alas 4 ng hapon at mauulit ng alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. 18 planta na raw ang palyado habang limitado naman ang kapasidad ng 8 iba pa. Ipinatutupad ang yellow alert kapag nakikitang manipis ang reserbang kuryente sa grid. Normal naman ang kondisyon ng Luzon at Mindanao grids. May mungkahi ang Department of Agriculture na taasan ang taripa sa imported na bigas. At kaugnay niyan, kausapin natin si Department of Agriculture spokesperson Asek Arnel de Mesa. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hi Rafi, magandang umaga. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay. Paano po nakarating yung Department of Agriculture sa rekomendasyon na itaas yung taripa sa mga imported na bigas? Rafi, kung titingnan kasi natin ngayon ay ang laki na ng ibinaba ng presyo sa international market ng presyo ng imported na bigas. Umabot yan hanggang $700 per metric ton. Ngayon, meron ng mga 350 na presyo ng imported na bigas. Plus, yung ating harvest nung first semester ay nagtala tayo ng record harvest na 9.08 million metric tons na na-harvest na palay. So record harvest yan. Ang India, record harvest din sila ngayon, pati ang Vietnam. Kaya talagang napakarami ng supply, hindi lang sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo ng bigas. Marami ho bang nag-i-import pa rin dahil sa mas mura yung bigas na ini-import at nagsasuffer naman yung ating lokal na bigas? As of end July, Rafi, ang pumasok na bigas na sa atin ay nasa 2.5 million metric tons. At merong 2 buwan na medyo mataas yung level ng importation natin. Yung buwan ng April, halos 500,000 metric tons yan. At yung May, more than 500,000 metric tons din yan. So talagang medyo marami yan compared to the regular na pumapasok sa atin every month na 300 to 350,000 metric tons. May mungkahi rin kayong import ban tuwing harvest season. Paano po ito makakatulong sa mga magsasaka? Rafi, kailangan talaga ng careful balance para sa ating mga magsasaka at sa ating mga consumers. Dahil nga maraming bigas ngayon, both local at saka ng ating imported, ayon na rin sa Republic Act 708 under Section 3 ng nasabing batas, kapag talagang maraming bigas na umiikot na nagdudulot ng pagbaba ng presyo, lalo na ng farm gate, the President may terminate temporarily the importation of rice. At timing din naman, dahil mag-harvest ngayon, actually sa ibang lugar dito sa norte, lalo na sa Nueva Ecija, mid-August magsisimula na ang aniyan. At magtipik yan September, October. So this will be very timely para makatulong sa ating mga magsasaka na may taas muli yung presyo ng farm gate. Pero siyempre, kailangan ding balansin. Yung huling datos ng PSA naman ay bumaba ng 15.9%, negative 15.9% yung inflation dahil sa bigas. Opo, hindi naman po ba magmamahal ang presyo ng bigas dahil sa mga panukala? Ang maganda dito, Rafi, dahil nga sa dami ng imported na bigas plus yung ating local production, ang temporary ba naman, again, for a very limited period, dahil sa maraming bigas pa na pumasok, siguro pag pinatigil na uli or mag-start na uli ng importation, marami pa rin tayong bigas na nabili ng mas mura. At hindi na po ito dadaan sa consultations at deliberations at may timeline ho ba kayo tinitingnan niya para rito? Kagaya ng nabanggit ng ating kalihim sa PCO, this is an urgent matter now at isa yan sa pag-uusapan sa mga sidelines sa meeting sa India kasama ng ating Pangulo at ng iba pang economic manager. Opo, nabanggit nyo, record harvest po tayo. Sa pangmatagalan, ano pong target ng DA? Ma-achieve pa rin po ba natin yung self-sufficiency pagdating sa mga sa bigas?
Isa yan sa mga pwede natin gawin. Pero sa ngayon, talagang malaki pa rin yung ating kinakailangan na import dahil sa patuloy na paglago ng ating populasyon. Pero dahil nga sa mga intervention ngayon sa technologies, patuloy rin na tumataas at yung intervention sa sektor ng pagpapalay ay tumataas din naman yung ating volume of production. We're expecting record harvest for the entire year of 20.4 million metric tons ng palay. Very quickly po, nababawasan ba yung ating mga sakahan dahil sa progress na rin sa mga kanayunan? May mga record of course ng mga conversion to other usage from agricultural to residential. Pero yung huling datos ng PSA ay tumaas ng bahagya naman yung taniman ng palay, yung tinatawag natin na harvested area ng palay. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat din, Rafi. Good morning. Si DA spokesperson Asek Arnel de Mesa. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na konektado sa rocket launch ng China ang 5 pagsabog na narinig sa Eastern Palawan. Kinumpirma rin niya ng Philippine Space Agency sa GMA News Online. Nahuli kam sa Puerto Princesa ang tila umaapoy na bagay na bumabagsak mula sa langit. May na-monitor naman ang PCG na smoke trail o usok. Tumutugma raw ang mga yan sa nilaunch na Long March 12 rocket mula sa Hainan Province, China kahapon. Kabilang kasi sa tinukoy na drop zone ang 21 nautical miles mula sa Puerto Princesa at 18 nautical miles mula sa Tubataha Reefs Natural Park. May namataan din na tila umiilaw na mga bagay sa Surigao del Sur at South Cotabato. Ayon sa PCG, wala namang naiulat na banta o pinsala kaugnay ng rocket launch. Kung may makita raw na debris, huwag hahawakan at i-report kaagad sa local stations ng PCG. Sinalakay ng mga otoridad ang 2 magkahiwalay na scam hubs umano sa Pampanga. 20 Chinese nationals ang naaresto. 8 Pinay naman ang nasagip. Balitang hatid ni Bam Alegre. Sinalakay ng mga otoridad ang compound ng 2 villa na ito sa Clark Freeport Zone sa Pampanga. Naabutan nila ang 17 Chinese national na nagpapatakbo umano ng scam hub. Ginalugad ang bawat kwarto nila para kunin ang mga laptop at mobile phone. Isa sa ilalim ng mga ito sa digital forensic examination para makakuha pa ng impormasyon. Naaktuhan ng mga operatiba itong bahaging ito ng villa kung saan isinasagawa ang isang operasyon na may mga indikasyon na isa itong love scam. Tulad dito, meron silang computer na may mga gamit pang chat at mga romantic na mga terminology ang gamit. Walong Pilipina ang na-rescue sa pinaniniwalaang scam hub. Pinagtatrabaho raw sila ng mahigit 8 oras. Sabi nila bago lang daw sila roon at tinuturuan pa lang daw ng sistema sa pagkuha ng mga client. Paano kayo nakuha sa trabaho ito? Ano daw pagkakasabi? May friend po na nagyayaya lang po. Ano daw kailangan yung gawin daw? Maghahanap po client. Tapos? Yun lang po, inaaral po namin. Kasi 1 week po lang po kami dito. Bago lang po talaga ako dito. Kakadating lang po namin kahapon. Bali, ano ang utos sa inyo rito? May inaantay pa po kami tao, hindi po namin alam. Basta sabi po magantay lang po kami dito. Wala namang pahayag ang 17 suspect. Hirap sila dahil sa language barrier. Nagpatuloy sa magdamag ang pagsalakay ng mga otoridad na pinagsamang puwersa ng Bureau of Immigration, AFP at Clark Development Corporation. Hindi kalayuan sa 2 villa, isang residential property naman ang sinuyod ng mga operatiba. Lumundag pa ang ilang operatiba sa Balconahe. Arestado ang 3 Chinese national na may setup ng mga laptop para naman sa pinaniniwalaang online fraud. Dadalhin ang mga suspect sa Camp Bagong Diwa. Iniimbestigahan pa kung magkaugnay ang 2 magkalapit na hinihinalang scam hub. Dito sa loob ng Clark Freeport Zone, since 2023, ipinagbawal na ng Clark Development Corporation ang anumang gawain na may kinalaman sa Pogo. So napaka-importante nito dahil talagang nililinis na natin yung ating bakuran dito. At nagpapasalamat kami sa ating mga partner agencies, Bureau of Immigration at Armed Forces of the Philippines dahil tinutulungan nila kaming linisin yung Clark Freeport Zone.
Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay na po nang matagpuan sa Las Vegas, Nevada sa Amerika ang isang Pilipina ilang araw matapos siyang maiulat na nawawala. July 27, iniulat na nawawala si Lourdes Morin ayon sa kanyang mga kamag-anak. Magsisimba lang dapat si Morin pero hindi na ito nakabalik. Huli siyang nakita pasado alas 7 ng umaga ng July 26 malapit sa Dorothy Avenue. Makalipas ang 3 araw, natagpuan ang kanyang bangkay 10 kilometro ang layo kung saan huli siyang nakita. Inaalam pa ang sanhi ng kanyang pagkamatay kung may foul play at kung paano napunta sa malayo ang kanyang bangkay. Tubong Negros Occidental si Morin at binibisita sa Las Vegas ang kanyang anak at apo. Humihingi ng tulong ang mga kaanak ni Morin para maipakremate at maiuwi ang labi niya sa Pilipinas. Happy Tuesday mga mare at sa mga Encantadix dyan. Ni-reveal na sa latest episode ng Encantadia Chronicles Sangre ang dahilan ng pagpanaw ng hari ng Sapiro na si Ibrahim na karakter ni Ruru Madrid. Amihan, handa na ako. Ramdam ang emosyon sa huling sandali ng buhay ni Ibrahim na namatay dahil sa labis na kalungkutan simula nang pumanaw ang minamahal niyang si Amihan na ginampanan ni Kylie Padilla. Straight to Devas ang kanyang Ivdre o kaluluwa na nakasama na ang kanyang minamahal pati ang anak. Ipinakita rin sa episode kung paano naging tagapagmana ng trono niya sa Sapiro ang anak niya kay Alena played by Gabby Garcia na si Armea na ginagampanan naman ni Isabel Ortega. Speaking of Amihan, masaya raw si Kylie sa magandang feedback ng viewers sa kanilang mga eksena sa Devas. I'm excited for them to know na mas marami pa kami eksena, mapapanood pa nila kami. So, abangan niyo po na madagdagan ulit ang mga characters sa Encantadia Sangre. Nahulihan ng mahigit kalahating milyong pisong halaga ng umano'y shabu ang isang person with disability sa Maynila. Itinanggi ng suspect na kanya ang droga. Balitang hatid ni Jomar Presto. Tumatakbo habang may hawak na baril ang mga operatiba ng District Drug Enforcement Unit ng MPD sa bahagi ng Riverside Drive sa Ermita, Maynila. Target nila ang 56 anyos na si alias Bulag na nagtutulak umano ng illegal na droga. Ayon sa pulisya, gamit ang 4,500 pesos na budal money, kumagat sa pain ng sospek at nakipagtransaksyon sa isang pulis na nagpanggap na buyer ng droga. Ginagamit din daw ang bahay niya bilang drug den umano. Parang safe haven nila yan. May takasan sila, merong taguan na pagka hindi mo talaga papasukin o titingnan talaga hindi mo sila makikita. Nakuha sa sospek at nasa 80 grams ng hinihinalang shabu na abot sa mahigit kalahating milyong piso ang halaga. Lumalabas sa investigasyon na dating bodegero o tagatago ng mga illegal na droga ang sospek. Ngayon, siya na raw ang pumalit sa pwesto ng kanyang amo na nahuli ng mga otoridad noong nakaraang buwan. Actually, itong si alias Bulag, itong suspect natin ito, ay connected dito sa previous na nahuli natin. Yung mga nangangalakal dito sa area ng Loton, lahat ng uri ng nangangalakal dyan sa kanya kumukuha ngayon. So, siya yung pumalit na nagtutulak. Iginiit naman ng suspect na hindi siya nagtutulak ng droga. Hindi rin daw sa kanya mga nakuhang hinihinalang shabu. Nagsusugal lang daw siya nang dumating ang mga pulis. Gumagamit ako ng pero hindi naman po ako nagbibenta. Napagalaman na 6 na beses nang nakulong si alias Bulag dahil sa iba't ibang kaso, katulad ng illegal drugs, robbery, illegal gambling at iba pa. Na-inquest na ang suspect at naharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy na inaalam ng mga otoridad kung sino ang supplier ng suspect. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News.